Tayo po'y maganda at buksan po natin ang ating Biblia sa Mateo. Tayo po'y tumayo. Mateo chapter 4, verse 18. Mateo chapter 4, verse 18 hanggang 20. At kung nakita na po natin, say amen. Sabay-sabay na po nating basahin. Matthew chapter 4, verse 18. Read. And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. And he said unto them, Follow me, and I will make you a fishers of men. And they straightway left their nets and followed him. Tayo po'y mukot manalangin. Amang Diyos, dakila sa lahat, salamat po muli sa pribilehiyo na magbahagi po ng inyong salita sa hapon na ito. Dalangin ko na gabayin po ako ng inyong banal na espiritu at kayo pong manguna sa lahat po ng oras. At ganun din po ang pagpapala na hinihingi po namin sa mga nandito, sa mga nakikinig. At nawa po ay kapulutan po ito ng aral na siya pong ipamuhay namin bilang inyo pong lingkod, O Lord. Kaya ang bawat isa na narito ay pagpalain niyo po. At ganun din po ang inyong mga salita. Ang lahat na ito ay aming dalangin sa matamis sa Panginoon Jesus. Amen. Ang atin pong pamagat sa atin pong ibabahagi sa hapong ito is, how can I be effective soul winner? How can I be effective soul winner? Tayo po, dahil tayo po ay mga ligtas na, tulad ko, may mga katanungan po sa buhay natin, lalo na po kung na-experience natin na meron po tayong nakakasalamuhang kakilala natin, kaibigan. Nung ako po hindi pa nakakilala sa Diyos, ako po ay nabahagian ng ganito pong mga pag-unawa. May mga katanungan po na mahirap intindihin ang mga sagot. Tulad ng tinatanong natin, pagka namatay po ba tayo, saan po ba ang katiyakan ng ating pong kaluluwa? Saan po ba mapupunta? Saan ka ba mapupunta pagka ikaw po'y namatay? Yan po yung mga katanungan na nung una, isa po yan sa mga itinanong din po sa akin. At ganun din po tayo kapag tayo po ay nagbabahagi at gusto po nating mag-share. Ang tanong natin, pag ikaw ba'y namatay, saan ka ba mapupunta? Alam nyo, maraming pong sagot ang ating naririnig. Merong hindi tiyak, merong hindi alam kung sa langit o sa impyerno, at meron din namang nagsasabing, hindi ko na kailangan yan, kasi tiyak sa langit naman ako. At meron naman nagsasabi, di ko na kailangan kasi kilala ko naman ang Diyos. Pero ang tanong, meron kasi sa atin, alam kung saan tayo pupunta, pero hindi naman talaga tiyak. Walang sapat na katiyakan kung talagang doon nga ba ang punta. Lahat tayo marunong mag-share. Pero yun ang madalas po nating naririnig. Naririnig natin yung mga bagay na alam nila
Alam nila ang pangalan ng Panginoon. Alam nila ang Diyos. Kilala nila, nagsisimba naman daw sila. Pero meron ba talagang katiyakan kung ang kaluluwa ay sa langit ang punta? Diba? Ito po ang mga katiyakan na ating sinasandalan. Ito pong John 14:6. Diba? Diyan ho tayo sumasandal bilang mananampalataya. Diyan yung katiyakan ng ating kaligtasan, ng ating kaluluwa. At iyan po ay si Kristo. Yan po. Ang sabi po niya dyan, ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay, walang sino mang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Andun po yung ating sinasandalan. Andun po yung katiyakan. Yung sinasabing, ako ang daan. Napakalinaw. Napakalinaw na yung salitang yon na galing kay Jesus, katiyakan yon na tayo po'y sa langit. Katotohanan, siya po mismong nagsasabi doon. At ang higit sa lahat, buhay. Di ba? Yung buhay na walang hanggan. Yun po yung ating sinasandalan. Pinanghahawakan po natin yan. Yung John 14:6 na yan. Kasi nga sabi, hindi sa kakayahan ng ating mga gawa, tayo ay maliligtas. Amen? Kundi sa kakayahan. Kakayahan niya. Kakayahan niya na gumawa para po sa ating kaligtasan. Siya lang po yun. Walang iba. So ano ba ang nais na iligtas ng Diyos? Yung katawan? Hindi. Yung pagkatao mo? Hindi. Kaluluwa po. Kaluluwa. Yun po ang habol. Yun po ang nais ng Diyos na maligtas sa tao. Yung kaluluwa. Kaya sabi po dyan, soul winning. Di ba? Soul winning. Soul winning, sabi nga, is a part of Great Commission. Di ba? Yun po yung sabi, soul winning. Sabi po dyan sa Mark chapter 16. Mark chapter 16 verse 15. Diba? Sabi niya, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Yan po yung sinasabi pong Great Commission. Is a part of Great Commission. Yan po yung pagsusol winning. Yan yung bigger picture to make disciples. Diba? To make disciples. Na ang sabi po dyan, sa Mateo chapter 28, Mateo chapter 28, verse 15, ay verse 18, di ba, hanggang 20, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Yan po yun. To make disciples, bago po tayo maging soul winners. Diba? Sabi dyan, to make disciples, but only one who is saved first can be a disciple. Kaya nga doon sa nabasa natin, doon sa ating panimula, Jesus told his disciple, follow me and I will make you fishers of men. Ang implication niyan is, that is, we are really following. Diba? Following as a disciples. Meaning, we'll be fishing. Meaning, it means soul winning. At doon sa huling salita, sa Matthew 28, na sinasabi nga dyan, again,
Ang sabi nga is, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son of the Holy Ghost." Ito po yung sinasabi po as a disciple. Ay, tayo po na mga disciple bilang mga soul winner, dapat ibahagi po natin ang gospel po sa lahat. At dyan po ay pagkatapos dyan, ay nagpatuloy na sila sa paglaganap, na ipalaganap po ang gospel sa mundo. Pinalaganap ito hanggang po sa New Testament. Dito po sa Acts, di ba? Sa Acts chapter 8 verse 4. Di ba? New Testament Christian na po. Makikita dyan na kahit nagkawatak-watak sila dyan, patuloy pa rin sila sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Di ba? Dahilan kung bakit nagkabahagi, tignan po natin sa Acts. Dahilan kung bakit nagkabahagi, Acts chapter 8, verse 3. Ang sabi po dyan, "As for Saul, he made havoc of the church, entering into every house, and hailing men and women, committed them to prison." So, yung pamiminsala po na ginagawa ni Saul sa mga iglesia, kaya po sila nagkawatak-watak. Pero, bilang disciple o tagasunod ni Kristo, hindi hadlang na tayo po ay nang dahil lang po sa mga persecution, sa panahon po natin ngayon, hindi naman po tayo na-persecute, pero sa panahon po although ang persecution noon ay talagang pinapatay sila at talaga pong pinapahirapan. Pero ngayon, marami rin po tayong persecution. Una sa lahat, pinipersecute tayo na tayo po ay ng ibang tao sa atin pong paniniwala. May mga tao talaga na mas tayo na meron pong aral at tayo po na nakakapakinig ng unawa ng salita ng Diyos mula sa mga mula po sa ating mga pastor, sa mga preacher, yun po ay tumatanim po sa isip natin na kaya po natin ibahagi yung mga ganong salita. Pero may mga tao talaga na wala nang ang unawa, pero napakahirap pong mga kausap. At lalong-lalo na po, kung tayo po ay nagbabahagi, lalo pa po nila tayong inaasar, at lalo pa po nila tayong tinitignan nila yung pagkatao natin. Tinitignan nila kung ano tayo dati, kung sino tayo, kung anong mga ginawa natin noon, pero hindi nila nakita kung paano po tayo binago ngayon. Ganun po ang mga persecution sa panahon ngayon. At hindi na po natin kailangang maramdaman o maranasan yung mga persecution ng panahon ng mga New Testament Christian. Kaya, yan po yung isa po sa mga dapat makita natin sa isa pong mga disciple, talagang mga soul winner ho tayo. Dahil yan po ang ating gampanin nung tayo po ay sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Tulad po nila Peter, nila Pedro, at ng iba pa pong mga disipulo. Sila po ay ginawang tagalangbat ng mga kaluluwa ng tao. Kaya nga ang tanong, how can I be effective soul winner? So paano ho tayo maging epektibong soul winner? 'Di ba? Paano natin maipapakita na paano natin ako o kayo mapakita natin yung epektibong pagpapatotoo sa ating Panginoong Hesukristo. 'Di ba? Number 1, ask God to give a handful heart for others. 'Di ba? So,
Ask God to give a handful heart for others. Ang Diyos po, tayo po ay sa mundong ito, meron pong mga bagay na tayo mahirap po nating makita kung anong meron. Pero ang Diyos, nakikita po niya kung anong meron sa mundong ito. Kaya, lumalabas na tayo po mga kapatid ay pasan-pasanin po tayo ng Diyos. Di ba? Pasan-pasanin po tayo ni Kristo. Pasan-pasanin po tayo. Bali, tayo po ay kailangan maligtas ang ating kaluluwa. Kaya, ang dapat natin gawin, ask to help to God, tulungan tayo. Tulungan din tayo na makita yon. Makita natin yon sa ating puso. Tulungan tayo na ang puso natin ay gawing pasanin ang kaluluwa ng iba. Kung ang ating Diyos, di ba, kung ang ating Diyos, nagkasala tayo, alam ng Diyos, alam natin mula nung tayo nagkasala, ang kaparusahan natin ay dun po sa walang hanggang pagpapahirap. Di ba? Pero, tulad natin, paano po tayo bilang mga lingkod, bilang disipulo ni Kristo, para maipakita natin ang patutuo sa Kanya, na tayo po'y tunay. Ang tanong, magagawa ba natin yung mga bagay na tulad ng ginawa ng Diyos? Inalay niya ang kanyang anak at maging pasanin tayo. Maging pasanin ng ating kaluluwa sa kanyang mga puso. Tayo din po mga kapatid, gawin natin, hingin natin sa Diyos. Kahit hindi natin kaya, makakaya natin. Hingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng puso na kaya nating pasanin ang kaluluwa ng ibang tao. Taimtim natin silang ipagdasal. Ipagdasal natin sila sa kanilang mga pangalan. Diba? Pag meron tayong nakilalang tao, meron tayong mga kaibigan, merong na-sharean tayo, so tukuyin natin sila. Na nais natin silang pasanin. Nais din natin silang maligtas yung kanilang kaluluwa. Kaya kailangan din po natin silang panalangin. Kung natin ang mga pangalan, maglaan tayo ng panalangin para sa kanila. Ipanalangin natin ang pagkakataon na mailapit natin sila, mailapit natin ang kanilang kaluluwa kay Kristo. Tama po ba? Panalangin natin. Nailapit din po natin ang kanilang kaluluwa. Hanggat may pagkakataon. Pagkakataon mo at pagkakataon ng taong nangangailangan ng kaligtasan. Ipanalangin po natin. Tulad ng panalangin na sa Panginoon na ilagay mo ang kanilang kaluluwa sa aking puso. Mahalin ang kaluluwang iyan na nasa akin at ako ay magpapakumbaba na gagampanan ko ang aking bahagi na maipanalo ko ang kaluluwang ito. Yun pong ating panalangin sa ating puso. Maipanalo po natin. Maipanalo po natin. Kasi tayo bilang soul winner, dapat makita natin na tayo epektibo. So, ipanalangin po natin sila at gawin po natin silang ating mga pasanin na maging pasanin po natin ang kanilang kaluluwa. Makikita po natin, di ba? Sabi po dyan sa Luke, sabi po dyan sa Luke chapter 15, di ba? Luke chapter 15, verse 5, di ba? And when he had found it, he laid it on his shoulders, rejoicing. Pagkatapos matagpuan niya ito, pinapasan niya ito sa kanyang mga balikat at nagagalak. Di ba?
dapat pag natagpuan na po natin, pasanin na natin ng may kagalakan. Amen? Yan po yung una. Pangalawa, live a consistent Christian life before these people. O, kagaya kanina, nabanggit ni Pastor, kung nakikinig tayo, dapat ipapamuhay natin. Yung ating pamumuhay, ayusin natin bilang Kristiyano. Di ba? Sabi niya kanina. So, live, di ba? Mamuhay tayo na masunurin, na may integridad at tunay na pananampalataya. We must love. Di ba? We must love. Maging maibigin tayo kahit ayaw nila sa atin. Amen? Kasi di naman natin sila mapipilit. Di ba? Ayaw nila. Ang importante, kailangan maibigin po tayo. Di ba? Bilang kung paano tayo mamumuhay. We must forgive. Di ba? Maging mapagmapatawarin. Kahit may sama ng loob. Di ba? Kahit may sama ng loob. Matuto tayong magpatawad. We must remain trusting. Palagi tayong magtiwala. Kahit ang gulo-gulo, di ba? Magulo sila. Remain trusting. Then we must honest. Di ba? Mapagkakatiwalaan ka. Kahit ang nasa paligid mo duda ka. Di ba? Mapagkatiwalaan ka. Ganyan. Ganyan dapat. Consistent. Di ba? Hindi mo ito ginagawa para maging malinis ka. Kasi kung ginagawa mo lang yan para tingnan ka ng ibang tao na magmukha kang malinis, hindi po ganyan ang tunay na pamumuhay ng isang Kristiyano. Di ba? Hindi po ganyan ang tunay. So, hindi mo ito ginagawa para maging malinis ka sa kanila. Dahil only Christ was sinless. Di ba? Si Kristo lang ang malinis at perpekto. Kaya tayo, hindi po natin magagawang perpekto. Ngayon lang, perpekto tayo dahil nandito tayo sa bahay, sambahan. Pero baka mamaya, paglabas natin, andyan na naman yung mga usap-usapan ng bawat isa, na yung iba, pinag-uusapan ng buhay ng iba, di ba? Ay mahirap. Parang hindi naman naisa sa buhay. Kasi parang sa tao tayo tumitingin. Hindi tayo tumitingin kung ano yung nais ng Diyos na ito, ganito kami sa langit. Ganito kami. Ganito ang gawain namin sa langit. Kung hindi, ang gusto nating ipagtuunan ay ganito tayo sa lupa. Ito si ganito, ganyan siya. Ito, ganito si ganon, ganon siya. Alam nyo, konting maling interpretasyon, maling kwento na. Tama? Kaya pag naikwento na, baptist ka pa naman, damay tayo lahat dyan. Minsan, ang isang tao, kikilalanin muna natin. Yun ang buhay ng isang totoong Kristiyano. Hindi huhusgahan agad. Kasi di naman natin alam yung magkakaiba po tayo ng pag-unawa at pag-iisip. Kaya wag po tayong magmalinis. Di ba? Kaya nga sabi, consistent. Di ba? Kaya tayo, kung may ibang tao dyan sa paligid na hindi natin gusto, huwag mo ipamukha. Di ba? Huwag mo ipamukha. Huwag nating ipapamukha yun. Dahil, parang hindi naman ho tayo namumuhay o isinasabuhay natin yung pagiging Kristiyano natin. Di ba? Kaya nga sabi ko, maling interpretasyon, maling pagkaunawa, malaking problema po yan. At doon, ang isang Kristiyano ay bagsak. Di ba? O tulad na lang si Angelo. Bigyan ko kayo ng sample. Angelo. Ang sabi ko, Angelo, antayin mo ako sa Roblo. Sa Roblo tayo magkikita. Traffic. Traffic. Di ko masusundo. Sabi ko, si Kent yun. Pakisundo mo na nga lang si Angelo. Kasi
matraffic. Nag-reply ako, sabi ko, Angelo, D2 pa ako sa Valley Golf. Mating interpretasyon niya, boss, nandito po ako sa Roblo. O, isipin nyo, mali, di ba? Ang ibig ko sabihin, nandun pa ako. Magantay siya doon. O, di ba? Mali eh. Maling pag-unawa. Kaya, pag mali ang pagkakaunawa at naisalin na ang usapan, eh mali na talaga. Eh magkakasira-sira na. Kaya pinaliwanag ko sa kanya. Ang sabi ko, sa Roblo ka magantay. Ang sinasabi ko, traffic, andito pa ako sa Valley Golf. Hindi ko sinabing nandun ako sa Valley Golf at ikaw ay pumunta ng Valley Golf. Magantay ka doon sa Roblo. Yun. So, mali. So, pinapaliwanag ko lang. Pero uunawain natin kung anong meron. Baka kasi ang isip ay hindi katulad ng isip natin. Di ba? Sabi, hindi naman tayo ng pare-pareho ng kanyang kultura, hindi naman tayo pare-pareho ng paglaki, kung paano tayo pinalaki. Eh kung pinalaki yan, araw-araw pinapalo. At ako naman ay pinalaki na araw-araw ay dinuduyan. Magkaiba. Kaya uunawain po natin. So baka hindi lang maintindihan. Eh ipaintindi na lang. Yun yung ibig sabihin. Eh siyempre namumuhay tayo sa mga salita na naririnig natin mula sa ating pastor at sa mga speaker, mga preacher. Gaya nga ng sabi ko, pag nakaupo tayo dyan, banal tayo, paglabas, bukas, wala na. Eh, dapat live a consistent Christian life before these people. Yun po. Witness po yun natin eh. Yun po ipatutuo natin sa Panginoon. Kung paano po tayo nagiging effective. Di po ba? O, pangatlo. Ay, ito po pala. Naputol ko eh. Di ba? Sabi nga dyan, ito ay, ang sabi po dyan, dapat magkaroon tayo ng Kristo. Di ba? Dapat tayo ay magkaroon ng lumalagong buhay, Kristiyano, na kinikilala at iginagalang ng iba. Ganun po yon. Di ba? Respeto. Respeto yon, di ba? Dapat ganun po ang buhay natin. Lumalago. Di ba? Lumalago tayo. Pangatlo, build bridges to others. Yan, build bridges to others. Build a relationship to others. Meaning, kung saan ipapakita sa iyo ng Panginoon ang mga pangangailangan, yung mga nangangailangan kay Kristo. Di ba? Ipapakita po sa atin yan. Doon natin itatatag ang relasyon natin sa kanila. Di ba? So, kung tayo po ay magbibuild ng relasyon sa iba, kikilos ang Diyos eh. Di ba? Kikilos po ang Diyos. Di ba? Ipapakita ng Diyos yung mga nangangailangan kay Kristo. So, pag nakita na natin sila, sa pamamagitan ng hindi natin inaasahan na sila po'y makausap natin ngayon, makilala natin ngayon, o makasalamuhan natin ngayon. Di ba? Doon po tayo gumawa o kumilos na i-build natin yung relasyon natin sa kanila. Relasyon na kung saan inilalapit po natin sila kay Kristo. Di po ba? Build relationship. Basta, ito po ang tandaan natin, basta careful. Careful lang po to cultivate friendship. Tama? Careful. Mag-ingat lang tayo kung paano natin i-cultivate yung friendship na yan. Di ba? With those needing Christ. Di ba? Alam mo kung bakit? Pwede kasi tayong bumagsak. Imbis na nagbibuild tayo, tapos yung kaibigan pala na binubuo natin, o tinatatag natin,
eh, yun pang dahilan. Di ba? Kasi alam naman natin yung mga nasa labas, o yung, sabihin na lang natin, yung hindi pa nakakakilala, o nakakaunawa. Di ba? Mga nangangailangan yan. Kahit sabihin natin na ang kanila pong tugon, eh, hindi na nila kailangan si Kristo sa buhay. Hindi kasi pa nila nauunawaan. Di ba? Nangangailangan yan. Kapag ipinaunawa na natin sa kanila yan, dun pa lang sila mamumulat at kailangan pala nila ng Kristo sa buhay. Pero, yung pag-iingat, andun pa rin. Kasi nga, yung pag-iisip, di ba? Binibigyan naman tayo ni Lord ng ng talino kung paano natin tignan, di ba? Sinusulwining natin sila, inaayos natin ang buhay nila, pero sa kabila nun, dahil sa environment nila, kailangan maging matalino din tayo. Baka mamaya, ginagamit lang tayo. Di ba? Although, wala namang problema doon. Kasi, ang trabaho natin ay iparating sa kanila yung kaligtasan. At yun ang gospel na nais iparating sa kanila. Walang doon, walang problema. Kaya lang, may pag-iingat. Di ba? Kasi minsan, kung ba kayo napapakain, o baka nabibigyan, friendship na. Di ba? Pero di natin alam, yung pala, may kapalpakan o kabulastugan pala yun na pinagkukunan kung anong trabaho niya o kung ano man yun. Pero sa kabila ng lahat, tayo ang gagamitin. Doon natin makikita kung effective tayo. Amen? Dahil kikilos naman ang Diyos doon. Kikilos po ang Diyos doon. So, mag-ingat po tayo dahil baka yun din pong ikabagsak natin. Kasi, ito po yung mga dahilan nilalagay talaga tayo ni Lord sa lugar o workplace, particular place, just to reach those whom no one else can reach. Diba? No one else can reach. Parang kanta Sabi nga ng kanta, no one else come close. Di ba? No one else come close. Kantay mo nga to. Kasi nga, di pa naman kayo close. Di ba? Di ba? No, siyempre, minsan close yan para ma-build Di ba? Ganun talaga yon. Ingat, baka mamaya yung pagko-close na yan narinig ko kanina naging karoon na ng relasyon pala. Ingat, wala namang problema doon. Di ba? So, yun po yun. Sinasabi nga dyan is, to build, when you seek to build a relationship in Christ, no words na no. Di ba? No. Meaning, yes, come and make close to Him. Di ba? Ibig sabihin, talagang ilapit natin yung ibang tao. Mag-build tayo, cultivate tayo ng friendship, pero para saan? Para maging close tayo kay Lord. Di ba? Yun po ang build bridges to others. Then, number 4 is learn the gospel. Yan, learn the gospel. So, isa ito sa pinaka-effective pag nagsusulwining. Di ba? Kasi doon natin papasukin yung mga natutunan natin Di ba? So, memorize the following verses. Siyempre, yung mga sanay na mag-soul-winning dyan, kabisado na yan. Yung mga pamamaraan ng pag-share ng kaligtasan. Isinulat ko po rito, di ba? Sinulat ko pa, kasi di ko memorize. Romans 3:23. Di ba? Madalas yan. Ang sinasabi po, all have sinned, come short for the glory of God. Memorize yan. Kasi dyan papasok yung yung kung paano mo siya mahatak. Bakit? Kasi, ipakita natin sa kanila, tayo po ay mga makasalanan. Walang exempted. Hindi yung sasabihin na kilala ko Diyos, hindi ko na kailangan yan. Hindi pwede. Hindi po pwedeng ganon. Kaya malinaw na ito yung unang hakbang ng pamaraan ng atin pong ibahagi sa kanila. Romans 3:23. Then next natin dyan is Romans 6:23. Yun na yun. Yung dahil sa ating kasalanan. For the wages of sin is death.
But the gift of God is eternal life. Di ba? Ganon madalas. Ganon. Kaya matuto na tayong pag-aralan yung gospel. Di ba? Romans 5:8. But God commended His love toward us in that while we are yet sinners, Christ died for us. Di ba? Then Romans 10:9. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in their heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Then, yan po, kakabisaduhin natin. Mahaba po yan. May Romans 10:13, 1 John 5:13. Di ba? Yan yung mga kakabisaduhin natin. Ibibase natin doon, patunay na iyon po yung kailangan nating ibahagi kung paano natin sila makuha. Paano natin maipaunawa sa kanila na yung kaluluwa mo ang talagang tanging kailangan makuha. Di ba? So, as effective, mag-aral tayo. Di ba? Mag-aral tayo. Learn the gospel. Then, number 5. Malapit na. Live the result with God. Live. Di ba? Live the result with God. Ipaubaya na natin sa Diyos yung resulta ng ating pagsoul winning. Ipaubaya natin yan sa Diyos. Sabi nga dyan, we are responsible for sharing the gospel. But only God can convert the soul. Di ba? Having done your best, let Him do the rest. So, ganito po yun. Share lang ako ng patotoo. Yung patotoo po ng mga ganitong mga senaryo, isa sa mga katibayan para masabi natin na ito yung witness, ito yung patotoo natin sa Panginoon. Ang ating pong pastor, ang ating pong si Pastor Bong Alcala. Naririnig niyo po ba yung lagi niyang sinasabi? Noon ay siya'y basagulero, manginginom, at laging nasasangkot. Yan po ang patotoo. Bakit? Nakita naman natin ang resulta, di ba? Ang resulta, napakarami niya pong inaakay ngayon. At nung siya, wala pa at hindi pa nakakilala, hindi naman natin alam kung anong sitwasyon talaga noon. Di ba? Kung sasabihin natin noon, kung ako nagyaya kay pastor, eto siguro, sabihin natin si Pastor Rap, example, si Pastor Rap na lang. Kung yun ay na-invite ko at ako nag-invite, siyempre makikita ko yung pagkatao niya. Baka maaring may hikaw siya, patulog-tulog lang dyan, pero ma-attend. Dahil, na-sharean ko siya, o di kaya, napatanggap ko siya. Pero yung sinasabing God, yung responsibility natin is sharing gospel, but only God can convert the soul. Nakita natin, di ba? Nakita natin si Pastor Rapi, di ba? Naglilingkod siya ngayon. Ganun din, tayo, pag meron tayong naaakay, di ba? Hindi natin yan kayang husgahan ngayon. Bahala na ang Diyos. Di ba? Ito ang patotoo. Di ba si pastor ngayon, pastor siya, nandito siya at kung hindi dahil sa kanya, wala tayo dito. Amen? Yan yung patotoo doon na ang Diyos na ang ipaubaya natin sa Diyos dahil yung gampanin natin bilang servant, bilang tagasunod ng Panginoon dahil tayo po'y tulad ni Pedro ay iniwan natin at tayo sumunod sa Kanya, yun pong mga patunay na kapag totoo kang sumunod hanggang ngayon, ay patuloy ka pa rin naglilingkod. Di ba? Kasi yun yung pagpapakita na ang Diyos na ang kumikilos. Dahil tayong ginamit para mapalapit. Then, ang ating Diyos na po ang kikilos para magpatuloy po siya. Amen?
Yan po yung ating yan po yung ating tawag dito. Kung paano po tayo maging effective na soul winner. 'Di ba? Kasi nga hindi naman tayo pwedeng maging soul winner. Hindi naman tayo pwedeng tawagin isang disciple kung hindi muna tayo ligtas. Kaya yung mga naligtas na sabi nga sa Acts, ay nagpapatuloy yun. At nagbabahagi yun ng salita ng Diyos. Yun po. At hanggang doon lang po ako at meron pa akong ibabahagi na awitin. At ano po, akapela lang po. At ating pong kakantahin. Lord, lay some song upon my heart, and love that soul through me, and may I gladly do my part to win that soul for you, to win some soul for you, my Lord, will be my constant friend. Oh, grant me power from heaven above to win that soul for you. I will win that soul for you. I will win that soul for you. And may I gladly to do my part to win that soul for you. Lord, lay some soul upon my heart and love that soul through me, and may I gladly do my part to win that soul for you, to win that soul for you. Amen. Tawagan natin si Pastor. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much sa ito po ninyo. Karinawa ang bagay sa amin na magiging effective soul winner. Tingnan po namin sa sarili po namin ng Diyos. Kami po ay doon yung burden, doon yung desire, sa isipan, na balasanin. Pagwalaan niya ng hingin sa Diyos. Alam niya na mamukhay ka ng clean life, consistent life. At dyan, ikaw ay huwi ng katalinuhan. Humili ng kaluluwa sa Diyos. Agad. Yung tao na ito ay bigay sa iyo at balik sa tayo, bagian mo. At yung pag nakausap mo, you need to build bridges. Huwag mo magpapos. But a connection, a relationship na magpatuloy pa ma-disciple yung tao mo. At habang nagagamit ka, then, ibabayan mo sa Diyos ang resulta. So you've got something for you to this afternoon, God is speaking to our right now. You can come forward, you can kneel down, and ask God that God will use you, and God will empower you to do things like so doing, and be victim in that. So you can come. If there is something for you, and very much this word is so come to the prayer right now.
Review sa ako dito ay Brother Father na ayaw kong magpala. Sa bawat isa sa amin, para sa amin ay hindi lang mangarap at we'll do your will, sharing the words to others. At sa amin, gusto mo talaga mag-iwalay at yung pagbalay sa amin. Nabilin yung pagbalay sa amin ng Diyos. Bakit ito lang na hindi na kasi yung tayo ng sikarat, hindi tayo naman. Wala kang pwede na ng pwede makapagpunan sa business. Ay pwede pala na rin ito para sa kanila. That's the message that they have. At yung makapagpunan na sa isip ng mga kalubatin, pwede pala na nabilin ko. Ang kailangan ko nila at yung nais nila na kaya sa kanila ng buhay. Ano na wala ito ang mga kapat at tuloy ng mga sa inyo hanggang ang kailangan ko. Lahat ito ang dalangin. Pinakasalamatan sa mga sa San Cristo sa Solidas. Amen. Ibig sabihin, maraming salamat. Dahil po na yung mabibigayan,